Araw-araw, sa simbahan mo siya makikita. Si Aling Belen na tila ay namamanata. Sa kanang kamay ay mamamalas nagtitika. Rosaryo ang hawak ng huklubang matanda. Hindi naman pinapansin ng mga nagdarasal. Siguro ay may hiling sa Diyos inuusal. Pagyaman, pag-unlad, saka pagmamahal. Nagsasawa na sigurong makinig ang may kapal. Pero, mabalik tayo kay Belen na nagro-rosaryo sa tapat ng birhen. Ang hawak at inuusal na simbolo ng panalangin ay mayroon palang itinatagong lihim. Minsan ay nagdurugo ang mahal na rosaryo. Minsan naman ay nangangamoy ito sa baho. Pero binabalot sa dasal at panibugho. Ang dulot na hiwaga, ang kasamang misteryo. Sabi ng matatanda na kababata ng ali na ito daw ay kasal sa matipunong lalaki. Pero ang asawa nagloloko sa gabi, alak, sugal, at nagbahay pa ng babae. Tiniis daw ni Belen ang kabulastugan. Ayaw naman kasi na mauwi sa kahihiyan. Pero nang lumaon, siya na ay sinasaktan ng asawang naging gahaman at hari ng katamaran. Hindi na nakita ni Belen ang asawa, pero tuwing gabi, sa buwan siya ay nakatawa. Hawak ang martilyo ay nagsasayaw pa. At sa liwanag ng buwan ay may ipinakikita. Ginto ba ang hawak na kumikinang sa dilim? Pilak ba o diamante ang hawak niya na lihim? Pero kung tititigan at pipiliting alamin, ang hawak niya ay pira-pirasong mga ngipin. Pinagdugtong niya na sinulid ang gamit. Hinabi kasama ang panibugho at ang galit. Nang matapos ay ipinagmalaki ang produktong ipinalit. Kwintas na rosaryong sa dalangin ay idadawit. Mayroon bang nagtangka na ito ay kuhanin? Ilang beses na ninakaw ng mga sakim. Pero kamatayan ang laging sasapitin. Sa bunganga lumalabas ang nakataling mga ngipin. Pero si Belen ngayon ay nangangamba. Sa tagal ng panahon, ang mga ngipin ay nagkulang na. Paano kayang makukumpleto niya? Kung humingi siya sa'yo, magbibigay ka ba?